Balita po namin talagang nagdadagsana po dyan sa mga port terminals po ang ating mga bakasyonista na gusto na po talaga umuwi ng kanilang mga probinsya. Baka pwede mo ikwento kailan nag-umpisa po yung exodus, kumbaga kailan nag-umpisa nagkaroon po ng maraming pasahero na po sa inyong mga terminal at ano ang kasalukuyang update? Yes, tama po yan. Actually, ngayon po ay unti-unti na rin po kumakapal yung mga tao, no? Kabilang po dyan yung ating mga major terminals, kagaya po sa Batangas Port, Mindoro Port, sa ating po Panay Guimaras area, Negros Oriental, Siquijor, saka po sa Bohol Port natin. No? Yan po yung pinakamaraming tao sa ngayon. And right now, nagsimula po yung kumapal noong Sunday, Monday, and as of now, we're getting the data. But as of Sunday and Monday, meron po tayong 400,000 plus passengers. No? But overall, we're expecting po 1.73 million passengers. Wow! This is Ilan for daw? all, 1.73 million, for all the ports na po ito, total. Tama po, all over the Philippines po, yung mga PPA ports po natin. That's 1.73 million. Mas mataas po yan, ng 3.5% kumpara po doon sa ating last year, no, na 1.67 million. Okay. Okay, Eunice, kasi syempre in this day and age, mas convenient ang e-ticketing, no? Marami sa ating kababayan, e-ticketing na online na booking sa pagsakay sa kanilang mga barko. Yung online checking, kamusta yon? Yung ba kasi minsan makikita mo ang haba pa rin ng pila na parang hindi ba nila alam na merong online check-in na mas madali, hindi ba? At mas mapapabilis ang inyong pag-check-in sa mga pantalan. Di ba, Eunice? Yes po, sa ating po mga pantalan usually po kasi since hindi naman po ito parang airport, no, na pwede yung dire-diretso sila. Usually po, meron po tayong mga body check, baggage check sa pagtungo po sa pantalan. No. So usually po it's in the entrance ng ating pantalan tapos dire-diretso na po yun. Yung online checking po, wala po niyan sa mga pantalan natin. Wala pala. Dahil they carry. Yes, baka po ang inyo po tinutukoy ay yung online booking. Ito po Online yung booking, online but I was booking, yung thinking, pinapanawagan po ni So bakit wala pa pong UTR online Secretary. checking? Bakit wala pang online checking sa mga sasakay ng barko? Hindi po sa mga barko po yung online check-in po, no? And bagamat hindi pa rin po ito pinapatupad. Siguro po better ask Marina about online check-in ng mga bagahe. But usually po kasi ang nangyayari po since it's barko, no, mas malaki yung allowance ng mga pasahero natin. Usually nasa 50 kg yung pwede nilang dalhin, no? But depende pa rin po yun sa shipping line. At hindi na po sakop ng PPA kasi usually yung sa mga dalahin nila. Although, ang ginagawa po natin sa PPA, sinecheck natin kasi baka meron silang dala na hindi po pwede o yung mga pinagbabawal po. No, I wasn't talking about online check-in ng baggage kasi kahit sasakay ka ng eroplano, you do your online checking. Tapos may baggage drop ka pa rin. But I think but you get your boarding para pass. lang mas mabilis yung usad nung queue, nung pila, you do your online checking, pangalan and all your data, di ba? Ikaw na magpapasok. Tapos may linya dun sa mga pasahero na nakapag-online check-in na, may baggage drop pa rin. Pero hindi online checking ng bagahe. Anyway, Patpi. I was going to ask Miss Eunice, itong you mentioned nga na parang hindi naman ang mga terminal ay hindi parang airport. Pero what do you normally advise yung inyong mga passengers, no? Sa airport, 3 hours before. Pero ito, meron kaming research, may isang pasahero, si Mary Grace, 5 a.m. pa lang siya nasa terminal na, yung boarding pa daw niya is 12:30 ng hapon. Tapos, yung mga sinabi mo kanina, no, na chine-check yung mga baggage, parang aeroplano rin ba yan? Bawal ang mga matatalim? Bawal ba dyan ang mga power banks? Baka you can update us kung ano na ngayon ang pinapayagan at hindi pinapayagan sa mga pantalan. Yes, actually po, tama po yan. No? May mga kababayan nga po tayo na mas maagang nagpupunta dahil po ang kanilang dahilan ay ayaw nila na matraffic sila, no? O madelay yung kanilang biyahe, which is correct. No po? Sa atin po sa Philippine Ports Authority, at least 3 hours po yung ating sinasabi o pinapaalala sa ating mga pasahero dahil po hindi natin kontrolado yung mga daan papunta sa pantalan. So, maaari pong traffic na rin, no? Sa dami rin po ng mga pasahero. So, right now po, tama po yan. Ang pinapaalala natin, online booking sila sa ating pong mga shipping lines para po
pagdating nila sa Pantalan, meron na po silang ticket at dire-diretso na sila sa passenger terminal building. Ay, yung mga pwede at mga bawal na dalhin po sa mga barko, parang eroplano rin ba yan? Maski na naka-check-in, bawal ang mga kutsilyo, syempre barel, lighter, power bank. Ano ba yung mga pinagbabawal ninyo? Or yung mga ganun basta check-in, okay lang? Nako, bawal pa rin po yan, no? For example po, yung mga pinagbabawal po natin, syempre yung mga pwedeng magliyab, yung mga flammable items, kaya po ng lighter, saka po yung mga butane, no? Karaniwan po kasi sa mga nakikita natin sa Pantalan na nakukumpiska ay yung mga bagay na pwedeng magliyab at ginagamit sa Flammable. picnic. For example po kasi yung mga butane, saka yung mga lighter na ginagamit nilang panluto sana po. So bawal po yan dahil maaari po yan magliyab sa inyo pong biyahe. And of course, syempre po yung mga matatalas na bagay, bawal pa rin po yan taon-taon. Gaya po ng mga Swiss knife, bawal po. Saka po yung mga kutsilyo o kahit na ano pa pong matalas na bagay, even gunting po. Let's get together. Sunday 25.